Hello guys! Hello! This is for Aquarius January of 2026. Welcome guys! Pasensya na kayo. Yung baraha ko ay napakadulas. Bagong-bago. Okay. Aquarius. Ano bang messages? Ano bang energy para sa January 2026? I hope na makaresonate kayo guys. Okay, first card natin, Aquarius, is Page of Swords. There's a good news. It's either pregnancy, it's either good news from your kids, from your nephews, from someone na bata pa sa inyo. So, maraming magandang balita ang posibleng matatanggap ka. Simula ngayong January. Okay, talagang masaya. So, yung balitang yan na matatanggap mo, Aquarius, ay posibleng siya yung magdala ng happiness, na magdadala siya sa'yo ng kaligayahan, magdadala siya sa'yo ng sobrang kilig, and magdadala din siya sa'yo ng sobrang kapayapaan. Five of Cups, sinasabi ng baraha sa'yo dito na magdahan-dahan daw tayo sa mga, same with the Gemini, magdahan-dahan ka sa mga actions mo, magdahan-dahan ka sa mga decision making mo. Because, pwede mong pagdusahan, tama ba yung Tagalog ko? Pwede mo siyang pagsisihan. Kasi, like for example here, there's a good news coming na pwedeng magdala sa'yo ng sobrang kaligayahan. Di ba pag masaya tayo, sa ibang tao, pag masaya, sobrang gastos ng gastos. Kasi masaya nga eh. And, mag-iingat daw, even makatanggap ka ng sobrang good news, make sure na poise ka pa rin. Okay? Make sure na kalmado ka pa rin. Kalmang-kalma pa rin. Kasi pag hindi ka daw kalmado, pwedeng makapag-desisyon ka na pagsisisi sa huli ang mangyari. So, yung King of Cups, sinasabi na importante na kalmahin mo ang iyong emosyon. Kontrolin natin ang ating emosyon. Kontrolin natin ang ating sarili. Okay. Two of Swords. And what else? Okay, Two of Swords, Seven of Cups, and then Four of Pentacles. So, kung makikita mo dito, marami kang choices na posibleng pwedeng pagpilian, but nakikita ko sa'yo dito na hindi ka masyadong sigurado. You're not sure. Diba? Hindi ka sigurado sa mga choices and options mo. Which is maganda siya. Okay? Maganda siya. Like for example, this January, meron ditong mga Aquarius na makakaisip ka ng ideas kung paano mag-save ng pera, kumbaga mga additional income, 'di ba? Halimbawa, mayroon ka ng trabaho, tapos makakaisip ka ng trabaho online, and yun, additional money yun, additional na pera. And dito, kung makikita mo, sinasabi ng barahan na isang exciting na source of income, isang exciting na financial choice or choices na kailangan mong pag-isipan. And maganda to kasi sinasabi ng barahan na kahit halimbawa, 'di ba, ang dami-daming choices sa paligid mo. Kasi pag masaya tayo, pag excited tayo, pag marami tayong choices sa buhay, kung ano lang yung pinipili natin eh. Dito sa energy na to, sinasabi na kahit sobrang ganda ng sitwasyon mo, maging maingat ka pa rin sa pagpipili. Alright, so yun. Let's check the Page of Swords. Okay, Page of Swords yun, diba? Mag-iingat ka daw sa mga tao na posibleng nakakausap mo. O yung mga taong akala mong pinagkakatiwalaan mo kasi pwedeng magdala sila ng kalamidad or problema sa buhay mo. The Sun. Wow! Double Sun. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na maraming good news, maraming happy moments, happy success ang posibleng darating sa buhay mo.
Kaso lang, magkatabi sila ng snake eh. 'Di ba? Sinasabi dito na the sun near signifies happiness and popularity. Pero pag katabi siya ng snake, sinasabi ng barahan na mag-iingat ka kasi posibleng may humahad lang sa kaligayahan mo. Merong nag-hex, merong sagabal, merong nag-evil eye sa kaligayahan mo. So, kumbaga, hindi siya totally na magiging exciting, magiging masaya ka kasi may kumukontra. May mga spiritual na involved. Okay. Reverse na wine. So, dito sinasabi na yun, di ba? So, walang hindi ka dapat agad-agad nagse-celebrate ng mga success mo kasi makikita mo dito, maraming mga tao na hinihex ka, di ba? Okay, the dog. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na mag-focus ka lang sa mga taong loyal sa'yo. Huwag kang masyadong, like halimbawa kung may mga kaibigan ka na ngayon, kapamilya na alam mo na loyal sa'yo, mag-stick ka sa kanila. Huwag kang mag-i-aim ng bagong friendship or bagong relationship ngayon. Kasi parang sinasabi ng baraha na hindi yan maganda. Pwedeng magdala ng kalamidad sa buhay mo, problema, turbulence, or anything. Okay, Two of Swords, number 31. Tama to. Tama naman. Kasi same energy dito sa Seven of Cups na if ever na hindi tayo sigurado, if we are undecided, if we are parang feeling confused, huwag tayong magdedesisyon. Kailangan mo this January na mag-isip, mag-reflect, mag-meditate, mag-pray, na kumbaga, bigyan ka ng Panginoon ng liwanag sa mga decision making na gagawin mo. Seven of Cups. Okay, number 7. Wow. So, maganda din kasi sinasabi ng baraha sa'yo na there's mga birthday celebration, wedding anniversaries, and there's incoming like parang family honor. Pwedeng may mga makakapasa sa mga exam, board exam. Kumbaga, maraming blessings ang pwedeng darating sa pamilya mo na kailangan na i-celebrate. Okay? Number 51. Kaso lang, kaya nga diba? The snake talaga nandito katabi yung the sun. Kaya hindi tayo dapat na mag-celebrate ng advance. Kasi dito sinasabi ng baraha, mag-iingat ka. Because there's a bad news na pwedeng maging rason para ma-shock ka. So, ingat-ingat din tayo, okay? Thank you guys. Bye!